Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Matagal nang hindi nakakauwi si Densyo sa kanilang baryo sa San Roque. Kaya na magkaroon siya ng pagkakataon, inaya niya ang matalik niyang kaibigan na si Roel na magbakasyon sa kanila. Sabik si Densyo na ipakita kay Roel ang ganda ng kanilang probinsya. Ang malinis na ilog, ang malalawak na palayan at ang payapang buhay sa baryo. Pagdating nila sa bahay ni Densyo, sinalubong sila ng mga magulang niya. Masayang masaya ang mga ito na makita siya, lalo na't matagal na rin siyang nawala. Bilang pagsalubong, nagkatay ng native na manok ang ama ni Densyo at niluto ito bilang tinola. Sarap na sarap si Roel sa pagkain. Mas malasa raw ito kaysa sa mga tinolang natikman niya sa Maynila. Habang nag-uusap ang pamilya ni Densyo, napansin niyang tila may kakaibang pagbabago sa kanilang baryo. Mas tahimik ito kaysa dati at ang mga kapitbahay nila ay parang may iniiwasan. Napansin din ni Roel na may kakaibang lamig ang simoy ng hangin, kahit patirik ang araw. Ngunit binaliwala nila ito, baka dala lang ng pagod sa biyahe. Isang hapon, napagpasyahan ni Densyo at Roel na magtungo sa bayan upang mamasyal. Habang naglalakad sa palengke, nakasalubong ni Densyo ang dating kaibigan niyang si Seryo. "Densyo, ang tagal mong nawala ah." Masayang bati ni Seryo habang kinakamayan siya. "Oo nga pare, grabe ang dami nang nagbago rito," sagot ni Densyo. Napansin ni Densyo na tila mas maputla at mas payat si Seryo kaysa sa dati. Ngunit hindi niya ito masyadong pinansin. Sa halip, nagkwentuhan silang tatlo tungkol sa kanilang buhay. Masaya ang usapan hanggang sa biglang nag-alok si Seryo. "Pare, birthday ng nobya ko bukas. Punta kayo sa bahay namin. Magkakaroon ng handaan, masarap ang mga putahe." Napaisip si Roel, ngunit dahil sa sigasig ni Densyo, napapayag siya. "Oo ba? Naku, siguradong marami kang ipapakilalang dalaga dyan ha," pabirong sagot ni Roel. Tumawa lang si Seryo at sinabing, "Oo naman, magugustuhan nyo ito, pangako." Kinabukasan, bago lumubog ang araw, nagpunta sina Densyo at Roel sa bahay ni Seryo. Malayo ito sa bayan, halos nasa gitna ng kagubatan. Pagdating nila, nagulat sila sa kakaibang handaan. May malaking mesa sa gitna ng bakuran. Puno ito ng pagkain. May lechon, adobo, pritong isda, at isang malaking kaldero na may nilaga. Ngunit kakaiba ang amoy ng pagkain. Tila may halong panis na dugo. Napansin din ni Roel na kakaiba ang kilos ng mga bisita. Tila walang emosyon, nakatitig lang sa kanila, at pawang hindi kumukurap. "Parang ang weird dito, Densyo," bulong ni Roel. Tumango si Densyo. Nararamdaman din niya ang hindi maipaliwanag na kilabot. Habang kumakain sila, napansin ni Roel na parang maputla at walang ganang kumain ang ibang bisita. May kakaibang pamumula ang kanilang mga mata, at kapag ngumiti sila, parang may mahabang ngipin na lumilitaw. Tila unting-unting lumalamig ang paligid at ramdam ni Densyo na may mali. Biglang lumapit si Seryo sa kanila. "Mga pare,
Halika kayo saglit sa loob, may ipapakita ako sa inyo. Sumunod sila sa kanya. Ngunit nang makapasok na sila sa loob ng madilim na silid, biglang nagsara ang pinto. Dito nila nakitang isang altar. May mga anino sa dingding na parang gumagalaw. May mga lumang larawan na tila mga nawawalang tao. At sa gitna ng altar, may isang malaking banga na puno ng dugo. Seryo ano to? Nanginginig na tanong ni Densyo. Ngumiti si Seryo, ngunit hindi ito isang pangkaraniwang ngiti. Isa itong ngiting puno ng kasamaan. Pasensya na Densyo, pero kailangan namin ng alay. Kayo ang napili. Dahan-dahang lumapit ang mga bisita. Ngunit ngayong nakatayo na sila, kitang-kita ang tunay nilang anyo. Mahahabang kuko, mapupulang mata at matutulis na pangil. Aswang, bulong ni Ruel, nanginginig sa takot. Walang oras para magdalawang isip. Biglang sinugod ni Densyo ang pinto at binangga ito gamit ang kanyang katawan. Bumukas ito at mabilis siyang tumakbo palabas. "Ruel, takbo!" sigaw niya. Ngunit hindi niya narinig ang sagot ni Ruel. Nang lingunin niya ito, nakita niyang hawak na ng mga aswang si Ruel. "Densyo, tulungan mo ko!" sigaw ni Ruel, habang pilit siyang hinahatak paloob ng mga nilalang. Gusto niyang bumalik. Gusto niyang iligtas ang kaibigan niya. Pero alam niyang wala siyang laban sa mga aswang. Mabilis siyang tumakbo palabas ng kagubatan. Sinundan siya ng mga aswang. Ngunit nang malapit na siyang makarating sa bayan, bigla silang huminto, tila natatakot sa ilaw ng poste. Hingal na hingal si Densyo, nanginginig sa takot at lungkot. Hindi niya nailigtas si Ruel at alam niyang hindi na niya ito makikita pang muli. Kinabukasan, hindi makapaniwala ang buong baryo sa sinapit ni Densyo. Sinubukan nilang puntahan ang bahay ni Seryo, ngunit wala na itong bakas, parang hindi ito kailanman umiral. Sinubukan ni Densyo ay paliwanag ang nangyari, ngunit maraming hindi naniwala sa kanya. Hanggang ngayon, dala niya ang bigat ng pagkamatay ng kanyang kaibigan. Simula noon, hindi na bumalik si Densyo sa kanilang baryo. Ngunit sa tuwing mapapanaginipan niya si Ruel, lagi itong nakatitig sa kanya, humihingi ng tulong. At sa ilalim ng buwan, sa malalayong sulok ng kagubatan, may naririnig pa ring mga sigaw ng isang kaluluwang hindi matahimik. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.